the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Open up your eyes, listen to the voice inside. Light up the fire, burn it bright inside you. Embrace your path to pave your tomorrow. And don't forget, we're here for you. Just go on forward, believe that you can, and you'll achieve what you want if you believe in you. Let's do it together, united we stand, 'cause if we go together, we have the power. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Talking about living your life, talking about living your future the way you want it, it's supposed to be. We'll be happy, you and me. Break your walls, step ahead, stop living the people's dream. Start believing in yourself, start believing what you can achieve. Participate with our cooperation, all initiation, dream big dreams. Please demonstrate with all your strength, so we can scream that we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. Bebo, 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 bebo. You're listening to the Voice of the Youth Radio.
Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag VOTY Radio. VOTY. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada, Papa Lem, Tito Jack, at ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM, General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, the world knows. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Ang tinig ng kabataan, hindi magpapatinag at di magpapayanig. Kabataang may boses na dapat pakinggan at dapat pag-usapan. Kami, ang makabagong kabataan. Kabataang nagtatanong at nag-uusisa. Kabataang may pagmamahal sa wika at sa bansang malaya. Kasama ang buong pwersa ng Voice of the Youth Network. VNN, Creative Voices, the voice of creativity. Certified Voice Artist Program. Certified Voice Artist Philippines CVAP Incorporated. National Youth Commission. Philippine Information Agency Region 12 at ng 105.1 Mega News FM General Santos. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. We're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Great day! Maligayang Sabado mga kaboses, ka-VOTY all over the Philippines at all over the world. Isang mapagpala at pagpalayang araw sa ating lahat. Sa ngalan na nag-iisang voice master ng Pilipinas, walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network. Certified Voice Artists Philippines Incorporated at Creative Voices Productions. Ako po ang inyong katinig at kababayang kasangga ng kabataan, Papa Lem. Harlem Jude Ferolino, ang inyong voice papi at Executive Director ng Voice of the Youth Network sa buong Pilipinas. Great day everyone! Isa at kalahating oras na naman tayong magsasama-sama sa isang programang punong-puno ng information, inspiration, involvement at empowerment para sa kabataang Pinoy. Nawa ay makasama namin kayo na kilalanin at kausapin ang mga natatangi at kinabibilibang mga kabataan ng ating bayan. Ako po ang inyong katinig at kababayang katuwang ng kabataan, Tito Jack, Jan Anthony Kabuga, ang inyong The Voice Division ng CVAP Batch 10 at Voice of the Youth Network, boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon. At live na po tayo sa ating Facebook page. Napapanood at napapakinggan sa 105.1 Mega News FM General Santos sa programang Gawa ng Kabataan at para sa kabataan. Welcome to the show. Welcome to Voice of the Youth Radio. Magandang hapon po. Magandang hapon, Papa Lem. Magandang hapon, Pilipinas. At sa lahat ng ating tagapakinig sa buong mundo. Wow! Yes. Siyempre, worldwide ang correct. Ating live stream. Malakas po ang Mega News FM. Yes. Ana ba? Oo. At maraming salamat sa nag-intro sa atin kanina, si Mariel Ruedas. Oy, kamustahin muna natin si Mariel. Hi, Mariel. Bati. Ayan, good afternoon. At medyo mahina yata yung
mahina yung pandinig ko siguro. Or yung microphone niya. Yeah, palakasan natin yung microphone natin ng bahagya. Alright. Mariel, taga saan ka ba dito sa ating lungsod ng General Santos? Yes. Tito Jack. So, from Barangay Lagaw po ako. Lagaw. Yes. Balita ko, syempre, ikaw ay isang Voice of the Youth volunteer. Kailan ka nga ba nag-start sa Voti? So, way back 2019 yun, Papa Lem, na nag-start ako as writer ni Voice of the Youth. So, recently lang na bumalik sa Voti since. Yes. Ayun. O, diba? Welcome back sa ating Voice of Salamat the Youth po. Radio. Ayan, try natin yung kabilang mic para Mic test. Ayun. Yeah. Gumagana naman pala. Mic test. Ayan, syempre 2019 pa, no? At ang dami nang nangyari ang dami nang naganap sa buhay ni Mariel, lalo na this year. Kasi syempre, ikaw din ay isang kahit volunteer ng Voti sa pagsusulat. Syempre, dinig na dinig ang boses mo ngayon sa iyong barangay. Dahil congratulations, no? Sa Barangay Lagaw, SK Kagawad natin na si congrats, Mariel Ruedas. Diba? Salamat po. So, medyo overwhelming pa nangyayari sa lahat-lahat. Oo nga. Pero ayun. Oo, syempre. For the service of the youth. Ay, may mga pasasalamatan ka ba? Or greet? Sige. Salamat sa opportunity, Papa Lem at Tito Jack. So, gusto ko pong pasalamatan first and foremost ang Panginoon kasi syempre ang daming nangyari ngayon, no? Lalo na kahapon na ang Jansan at ang Karatig mga probinsya niya ay tinamaan ng lindol. Yes. And yung mga malls, grabe ang damage, ano? And nasa labas pa talaga halos tayong lahat. So, ayun, thank God we are alive and we are safe. And another one, I would like to thank my family kasi ayun, kahit nagkanda lindol-lindol na, nagpanic na, keep in touch pa rin with the family and with the friends, lalo na sa mga estudyanteng nasa school na, ayun, sila talaga yung mismong tumulong sa'yo, tumulong sa lahat para mag-evacuate to keep safe. And lastly, syempre, maraming salamat din sa mga news platform natin kasi sila talaga yung source of our information. And that is why we really need to appreciate and thank all of the mass media and even sa mga platform ng social media na kinikip informed tayo with the facts and kung ano man yung nangyayari sa palibot. Totoo yan, no? Kasi syempre, informasyon ng ating sandata para hindi tayo clueless sa mga nangyayari. Pag tayo kasi ay, kumbaga, hindi natin alam ang nangyayari sa paligid, no? Yung iba walang internet, nagre-rely sa mga radio din nila. Yes, totoo yan. Yan ang patunay na yung radio talaga hindi pa namamatay yan. Meron na tayong mga online platforms pero yung ibang mga bayan or mga kumbaga, yung mga communities na walang masyadong signal, yung radyo lang nasasagap. Yan, yun po yung ating mga pinangahawakan ng mga platform. Ikaw ba, Mariel, kahapon saan ba kayo? Kahapon po kasi, Papa Lem, nasa school kami. Specifically, nasa labas na ako ng school. Nakasakay na talaga Alas ako. 4 na yan eh. Oo. Tapos, nagkaroon kasi ng seminar sa loob ng school. So, hindi pa yun tapos. Andun pa yung mga estudyante, senior high hanggang college. Saang school So, ba? New Brighton po. New Brighton. Sa harap ng West Elementary. So, ayun. Marami talagang estudyante kahapon. And, ayun nga, may mga panic attack na. Pero, good thing, wala namang nahimatay. Pero yung iba talagang mga schools, Papa Lem, grabe yung injuries. Sobra. Ang ingay kahapon ng mga ambulance, no? Totoo. And dun sa barangay din namin, Papa Lem, in and out yung ambulance dahil may ginanap kasing event sa Lagaw Gym and maraming casualties. So, ayun. Talaga? Thank God kasi yung mga trained natin na mga rescuers, andun sila, present sila. So, isa din natin yun sa mga kailangang pasalamatan. Yung mga rescuers natin. Tama. Usually, no, mga kabataan yan na trained sa mga organizations like Red Cross. Totoo. Ano pa ba yung mga rescue teams, no, ng ating DRR, si Dream Sea. Ayan, congratulations din sa lahat ng mga
talagang congratulations talaga. Buti na lang hindi tayo no na paano sa ating Lindol. Maya-maya meron tayong topic about that. Yes. Si Tito Jack kahapon, saan si Tito Jack? Nasa bahay kami. Bahay ka. Oo, pero ganun pa rin. We have to be alert, no? Alive, alert and enthusiastic. Dapat talagang alerto tayo sa mga ganyan at iwasan natin talaga na panic. Oo, dapat we are on the top of our minds. Talaga yung panic talaga, hindi mo na alam kung paano mo rin i-manage yung panic mo. 'Di ba? Pag nandiyan na rin yan may ibang tao na hindi ba kumbaga disorder 'yon, no, 'di ba? Hindi napipigilan. Minsan kasi yung aksidente hindi na rin dahil sa cause ng lindol Dahil mismo sa pagpapanik. Sabi ni Philip Canales, go ma'am, sabi dito sa ating Facebook Live. Pwede na kayong mag-comment at shoutout diyan. Go ma'am daw. Kilala ito ni Mariel. Sino ito Mariel? Si Philip Canales. Mga kaibigan ko pa sa kaibigan school. Pala. Ayun, hello. Kaibigan lang pala. Sorry. At syempre, si Lorraine Shane Adlawan Boyser. Hello. Happy Holy Saturday. Ulan na ba sa labas? Pero malamig tulad ng Pasko, ako lang pala, buti ka pa dyan. At magandang hapon din sa ating katinig kaboses, Michelle. Michelle. Ano ang apelyido ni Michelle? Makato. Oh, yes. Yeah. Magandang hapon din sa iyo dyan. At sige, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga pagko-comment dyan. Pero Tito Jack, ano-ano nga ba ang ating aabangan ngayong araw sa VOTY Radio? We're the voice of the youth. Para sa opportunities for the youth, Project Malaya tumatanggap na ng mga kalahok. Sa VOTY Feature News, katinig writer at VOTY Radio segment producer nanalo sa 16th Brightleaf Agriculture Journalism Awards. At sa trending news, binibining sarangan ng panalo sa hiyas ng Pilipinas Miss Tourism World Philippines 2023. Yan ang mga balitang aabangan sa VOTY Radio News for the Youth. Para sa ating What Do You Think? Question of the Week. Yan, dumadalas na naman ang lindol, mga katinig. Ano-ano ang sa tingin nyo na natutuhan nyo from your experiences, ang mga preparasyon at mga precautionary measures ang ginagawa ninyo ngayon upang maging ligtas tayo sa mga hindi inaasahang pagyanig? Ang mga kasagutan nyo, ibahagi yan sa ating Facebook live chat ngayon na at maya-maya ibabasahin natin sa ating What Do You Think? At iba't ibang fun kaalaman ibabahagi sa atin ni Ilvox Senador Triviador Kuya Navi sa VOTY Trivia Time. Lahat ng yan ay inyo lamang mapakikinggan dito sa ating programa, kaya wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang episode 7 ng VOTY Radio. In the future you can reach the skies if you wanted to. Magandang hapon mga katinig, ka-VOTY at ka-Mega Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang ating katinig youthcasters para sa VOTY Radio's News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang pambansang kape ng bayan, pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. Kasama ang inyong katinig Harlem Jude Ferolino, John Anthony Kabuga, Mariel Ruedas, at Navi Garcia. Araw ngayon ng Sabado, November 18, 2023. Ating pakinggan ang mga natatanging balita para sa kabataan sa linggong ito. Para sa opportunities for the youth, Project Malaya tumatanggap na ng mga kalahok. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Mariel Ruedas.
Ang Project Malaya ay bukas at tumatanggap na ng mga kalahok para sa mga lider sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang proyektong ito ay nangangahulugang mobilizing and accelerating leaders and advocates towards youth activism. Siyang naghahanap ng 20 mga kabataang leader at kabataang mambabatas para sa Project Training Initiative. Gaganapin ito sa ika-21 hanggang 24 ng Nobyembre ngayong taon. Para sa pamantayan ng proyekto, dapat ay 15 to 30 years old ang edad ng isang kalahok na Bangsamoro youth. May good moral character, hindi naging miyembro ng mga nakaraang youth parliament, handang magboluntaryo ng kanilang oras, talento at kadalubhasaan, kinakailangang may pangunahing kaalaman sa pagbuo ng patakaran, at mga halal na kabataang opisyal sa BARM o naghahangad na tumakbo sa pwesto. Ang deadline ng aplikasyon ay sa November 18, 2023, 11:59 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na Project Malaya at naroon ang kanilang info brochure link. At yan ang ating Opportunities for the Youth. Mariel Ruedas, nagbabalita para sa Voti Radio, News for the Youth. We're the voice of the youth. Yan ang ating una-unang item, no? Opportunities for the Youth. Hatid sa inyo ni Mariel Ruedas. Ayan, ito po mga panawagan natin sa ating mga kabataan mula sa BARM, no? Yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, grabe, ito po yung mga pagkakataon na pwede tayong makipagtulungan sa iba't ibang mga kapwa kabataan natin sa pagresolba ng kung ano-ano mga issues and concerns, no, na nararapat sa mismong lugar. Ang anong project to? Project Malaya. O, tumatanggap na sila ng entry hanggang November 18. Yes. May makakilala ba kayo nasa BARM? Siyempre si Mariel. Uma-attend ito ng ating mga youth conferences. Nakapunta ka na ng BARM, Mariel? Hindi pa po, Papa Lem. Pero may mga kakilala po ako. Kasi dun sa isang nasalihan kong media group na online platform pa rin siya na tinatawag One Youth Network. May nakasama akong from Cotabato ata siya So, ayun. Pero hindi na kami ganun nakakapag-in touch. Ayan. Ano bang feeling kasi, no, ng mga kabataan kapag ito para lang mainganyo ang ating mga youth, no? Lalo na yung mga nakikinig sa BARM. Ayan, syempre kayo ang hinahanap dito ng Project Malaya. Gaano ka-importante ba, no, na makipag-usap, makipag-dialogo sa kapwa natin kabataan? Kasi Papa Lem, kasi pag hindi ka mismo andun sa BARM region, hindi mo talaga alam kung ano yung pakiramdam. Kasi sila mismo, may mga opinion or may mga experience silang hindi natin na-experience. So, it is much better to keep in touch with the community and its people na andun mismo naninirahan para ma-open ba kumbaga yung mga kailangan ma-open pa na mga opinions, Kasi dito sa Jensen, we are meron tayong Mindanao State University na ino-open talaga yung usaping tungkol sa BARM, tungkol sa Bangsamoro. So, ayun, Papa Lem. Kasi bilang isang kabataan, hindi pwedeng magstay ka lang sa kung ano yung nalalaman mo. Kailangan ikaw mismo makipagdialogo ka sa kanila para alam mo naman saan nanggagaling yung mga naratibong ganun. Kumbaga, kailangan nating maging aware kung ano din yung mga concerns nila para mas maintindihan natin sila ng maigi. Straight from the horse's mouth, kumbaga mismo sa kanila manggaling ang kung ano mga project initiatives ang binabalak nilang gawin. Alam mo, syempre itong mga project natin, hindi lang basta-basta kasing pinagpaplano. Ino-organize yan. Kailangan may plano at kailangan need sa isang lugar. Ano bang pag tree planting ka dyan, mga konkreto naman. O dapat urban gardening. Marang ganun ba, no? Hindi na masyad. Dapat naaayon. Naaayon. Sa BARM, puro tayo ganito, ganyan, no? Kunyari, nandito tayo, hindi natin alam ano nangyayari. Baka tapos na yung problema na yan, may bago silang problem ngayon after this. Kunyari,
lumindol, bago lang. Baka yun pa ang mas kinakailangang concern, di ba? Totoo. Si Mariel kasi talaga ang dami-daming organization, no? I-shoutout mo muna yung organization. Sige, baka nakikinig sila. May nagko-comment dito si Maria Cristina Falls. Rosal para. Rosal. Go Mariel namin. So, ayun. Si Maria Cristina kasi nagpa-pageant yun. Pageant ba? Ayun. Pageant, kailangan mag-vote din pala siya. Pero isa yan sa mga kaibigan ko din. Taga Notre Dame yan. Papalam ng senior high. Okay. Kaedad mo to. Opo. Hindi pala classmate, kaibigan. No? Hello, shout out sa ating mga taga Notre Dame of the Diangas University. Yes. No? Siyempre sa Marble, meron ding Notre Dame of Marble. NDMU yun. Mga ka-Notre Dame. Ganun. Mga ka-Notre Dame. Notre Dame, pray, di ba? Yun yung ano nila. Yun ba yung greetings? Kasi sa Holy Trinity, good holy, gano'n. Ano ba yun? Hindi ko alam. Pag binanggit yung Notre Dame, pray for us. Pray for us lang naman. Pray for us. Kasi Catholic school siya. At syempre, may mga estudyante ako sa Notre Dame. No? Nagturo din ako dyan nung senior high school. Sila. Hindi ako. Hindi ikaw ha. Muntik na ako. Klaruhin lang natin. Hello, shoutout sa inyo. Sana okay kayo kasi kahapon, napag-alaman ko, no? Intramurals din nila, nag-celebrate din sila ng kanilang closing na ba? Closing na yun, Papalem. Awaited yun kasi Battle of the Bands. Okay. Tapos may ending pa yung mapa-fireworks siguro pa dyan, no, ng mga programa. Kaya ingat-ingat tayo, hindi naman natin inaasahan, wala namang may gustuhan nun. Pero syempre, nagpalabas na rin ng executive order ang ating mayora, Mayor Lorelia Geronimo Pacquiao dito sa Jensan na canceled muna yung mga classes. No? Pati sa LGU Jensan. Ayan, sabi ni Ma Michelle, alma mater ko yan, NDDU. Di ba? Notre Dame, our mother. Ganon yung doon, no? Memorize ko. Yun lang yung alam ko pala. Pero pag mag-play na yan, okay, shoutout ko sa mga dating katrabaho ko dyan sa Notre Dame. Doon ako nahasa naman sa pagtuturo sa academe naman na setup. Si Tito Jack kasi online teacher. Pero product din ako ng Notre Dame of Marble University. Notre Dame of Marble ka. Yes. Na hindi teacher, pero estudyante. Student? Okay. Student, doon ka pala doon ako graduate. Yes. Okay, hello po sa mga brothers. Nag-Notre Dame din ako. Ikaw din? Hunchback ako. Iba na naman yun. Ibang hunchback. Kuya Nabi talaga. Mali pala, Disney pala. Disney ba? Tama. Ayan, shoutout sa inyo dyan at sana okay kayo dyan. Alright? Sige, wala naman ng ibang mga komento patungkol sa ating BARM project, ang Project Malaya. Again po, ang deadline ng aplikasyon ay sa November 18. November 18 na, malapit na po yan. Yes. Ngayong araw na po. Hanggang 11:59 PM na lang yan. Mamayang gabi po, 11:59 PM. At yan po ang ating opportunities for the youth, hatid ni Mariel Ruedas. Bago ko makalimutan, i-like nyo pa lang ang kanilang Facebook page, Project Malaya. No? Meron yan silang Facebook page. Nandun yung brochure link nila. Pakihana po yan sa inyong Facebook at i-like. At mag-comment kayo sa mga interested. Itag nyo yung mga friends ninyo. Para naman sa ating Voti Feature News. Katinig writer at Voti Radio segment producer, nanalo sa 16th Bright Leaf Agriculture Journalism Awards. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Navi Garcia. Binabati ng Voice of the Youth si Katinig writer at Voti Radio segment producer January Vance Alfasain, also known as Yadu Karu, sa pagkamit niya ng parangal na Best Agriculture Feature Story sa regional category. Sa katatapos lamang na 16th Bright Leaf Agriculture Journalism Awards na ginanap nitong November 13, 2023 sa Fairmont Hotel, Makati City. Ang kanyang istoryang pinamagatang Ray John Basco's Journey to Empower Coffee Farmers na inilathala sa Sunstar Davao ay nagbahagi ng buhay ng small batch coffee farmers at ang mga positibong naidudulot nito sa kanilang komunidad.
Ayon kay Alphasain sa kanyang Facebook post, ang parangal na kanyang natanggap ay isang pagpapatunay lamang na nasa tamang landas siya ng pagbibigay plataporma upang marinig ang mga boses ng mga magsasaka at magbigay ng kamalayan sa mga nakakabasa. Ang Brightleaf Agriculture Journalism Awards ay isang taunang recognition program sa Pilipinas na kumikilala sa husay ng mga Pilipino pagdating sa agricultural journalism. Saklaw nito ang rural development at lahat ng paksang pang-agrikultura na itinatampok sa iba't ibang kategorya katulad ng news, feature stories, columns at mga programa sa telebisyon na nagsusulong ng malalim na pagkilala sa mahalagang ambag ng agrikultura sa bansa. At yan ang ating Vodi Feature News, Navi Garcia para sa Vodi Radio, News for the Youth. The voice of the youth. Maraming salamat, Navi Garcia, sa inyong balita patungkol sa isang katinig natin, no? Kasama natin sa Voice of the Youth. Congratulations, Yadu Karu! Yadu Karu, Flat ako, sorry. Ayun, tama yun. Si Tito Jack pa rin talaga ang mahusay. Si Tito Jack nga, tingnan natin. Nakasuba ako doon. Pero congratulations, ha? Ano nga, pitch perfect si Tito Jack sa Yahoo, no? Oo naman. Master na master ni Tito Jack yan. Ayan, syempre, congratulations again kay January Vance Alphasain, buong buo. At syempre, yan po, no, sa husay sa pagsusulat. At hindi lang naman sa pagsusulat yan, dahil yan sa advocacy na pinifeature niya itong mga agricultural or agriculture or farmers pala, no, local farmers dito sa ating Soxergen region. Si Rayjan Basco po, no, yan po yung kanyang binida doon. Ayan, may-ari ng 7R Coffee. Ayan, sa kanila, ano to kumbaga local coffee natin, nauuso na rin naman yung mga kape-kape dito. Why not ibida natin kung gaano kaimportante yung pagsisikap ng mga kabataan natin, no, sa agriculture sector. Kasi hindi na makikita yung mga kabataan ngayon sa like mga farms, 'di ba? Yung ibang mga kabataan pala ay nagtatagumpay sa ganitong mga industriya. Oo, syempre, no, kung kayo ay mahilig sa kape, ang kwento ni Rayjan Basco ay talagang may inspire kayo, ma-appreciate niyo pa ang pag-promote and pagtangkilik sa ating sariling coffee. Kasi yung sa atin, pumupunta tayo sa cafes, no? Mahilig sa kape ang mga Pilipino. Umu-order tayo ng kung ano-anong mga banyagang kape. Syempre. Pero dito sa Soxergen, bilang we are eyeing to be the coffee capital of the Philippines. Syempre, Sultan Kudarat, taga Sultan Kudarat, si Rayjan Basco. Ito, basahin lang natin, no, si Yado kasi ay isa rin sa dalawang parangalan dito sa ating Brightleaf, no, na awards. Ang isa pa ay si Sir Bong Sarmiento ng Minda News. At ayan, kasamahan natin yan sa media. At siya naman yung Tobacco Story of the Year. Ang title ng kanyang piyesa ay Unknown to Many, Tobacco for Farming Thrives in Sarangani. Ganda. Letter O na tuloy yung farming. Siyempre, no, ang sinulat niya ang piyesa kay Rayjan Basco. Itong adventure talaga. Story niya, no, perseverance. Kasi wala talagang experience pa noon yung ating katinig Rayjan. Katinig na natin siya, ha. Lahat naman ng mga kabataan natin katinig. At siyempre, na-inspire siya sa work ng kanyang tatay. May inspirasyon. May inspirasyon dapat At yung mga kabataan naman, namimili dapat ng magandang inspirasyon. Huwag na tayong lumayo. Pwedeng inspirasyon yung ating mga magulang. At naniniwala din si Rayjan na ang kape ay ito ay makakapag-improve ng financial situation. Ayan. At hindi lang yan, no, but also yung mga farmer pa dito sa rehiyon. At maraming farmers dito sa region na sila kailangan naman, ng support. Sila naman actually, papalimin na mas natutulungan natin pag tinatangkilik natin yung mga produkto nila. Kaya bumili kayo ng mga local coffee. Ayan, syempre, Mega But Pure hindi Herbal lang din siya Capsule. dahil sa support, pero meron din distinct kasi na lasa yung kape na produced locally. True, totoo yan. Parang yan yung mga native na mga produkto. Iba ang dating.
locally sourced nga and graded talaga yan, no, na kape. At ang proseso kasi dyan, ang alam ko dyan, hindi talaga yung parang ginaharbastanan ba, no? Piling-pili, no? Yung mga coffee bean. Yes. Oo naman. Kaya kasi masarap yung kape sa Sultan Kudarat. Sa Soxergen, no? Quality, kumbaga. At ang problema, ang challenge daw, sabi ni Ray Jan, doon, base sa sinulat ni January, ang challenge kasi, may mahirap turuan yung mga elder farmers daw na kung paano gawin yung iba-ibang mga so, kape-kape, no? At ang nakikita niyang paraan para ma-promote itong local coffee natin ay sumali sa mga competitions. Diyan siya nananalo si Ray Jan Basco. Remember, nag-news tayo dito nung una yata na episode natin, nabanggit natin ang pangalang ito. Dahil siya ang isa sa may pinaka malaking kita, no, sa Trade Expo or Treasures of Region 12 Blends Edition. Okay. Yung mga kape, yung focus nila. Ngayon kasi na nagaganap sa SM City Gensa. Unfortunately, parang sarado pala, no? So, nung nag-start siya November 16, meron namang Treasures pa rin of Region 12. Pero ano yun, Trade Expo, hindi lang mga kape, hindi lang yung mga tsokolate, pati mga wearable fashions. Shoutout natin si Sir, ating mga nakilala dyan sa ating collab gallery fashion. Sir, halala kami. Mamaya alalahanin muna natin. Para hindi mamarong ang pangalan. Ayan. O yan, sa mga nagkakape dyan, ha? Siyempre, Mega Pure Herbal Coffee din. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Ano din natin, bumili din tayo dito sa Mega News. Oo, tangkilikin natin yan. Oo, syempre. Okay, gusto ko na nga magkape. Sa mga panahon ngayon, magkakape pa tayo ng mga lindol. Sana hindi na. May nanonood sa atin sa Facebook Live ngayon. Ay, meron. Shoutout po dyan sa ating nag-iisang voice master ng Pilipinas, Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Hello, Sir Choy! Sir Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng ating Voice of the Youth. Yes, totoo yan. Tsaka umaarangkada tayo dyan sa Creative Voices. No? God bless sa mga projects dyan, no? Lalong-lalo na ating mga katinig, mga creative voicers daw. Hindi na raw droppers Creative voicers. Shout out sa inyo. At congratulations, sabi ni Mami Sher. At nagtatag na talaga siya ng marami dito. I-shout out na rin natin yan. Si Agape Balbon, kay Hamero Morano, nawala na, Luis, Miguel Santa Maria, at si Miguel Pardo. Maraming salamat sa inyo. May pahabol pa kay Christine Baharo at kay Sai Escandor. Ay, hello. Shout out sa inyo dyan. Great day sa inyo. Sai? Ganun talaga. Pasaydak na ako. At si Christine Bahana. Ayan. Pumunta naman tayo sa ibang balita. Para sa Voti Trending News. Binibining sarangan, panalo sa hiyas ng Pilipinas Miss Tourism World Philippines 2023. Ang mga detalye niyan, alamin natin kay John Anthony Kabuga. Hinirang bilang bagong hiyas ng Pilipinas, Miss Tourism World Philippines si Binibining Fatima Kate Bisan, isang kabataan mula sa Barangay Malandag, Munisipalidad ng Malungon, Sarangani Province. Sa 42 kandidatang rumampa sa hiyas ng Pilipinas 2023 na ginanap sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino noong November 11, nakuha ng Sarangan Beauty ang pinakamataas na korona, gayon din ang 5 pang minor awards katulad ng Miss Photogenic, Best in National Costume, hiyas ng Brightline Development Services Realty 2023, hiyas ng Golden Sands Destination Resorts 2023, at hiyas ng Iconic Mall Colon 2023. Ayon kay Fatima, na nagtrabaho bilang medical technologist sa lokal na pamahalaan ng Malungon at volunteer din ng organisasyong Akay ni Sol, na bukod sa pagsusulong ng turismo ng Pilipinas at pagtulong sa mga kabataang nahihirapan sa gastusin ng kanilang pag-aaral, advocate din siya ng mga karapatan ng mga persons with disabilities o PWD. Kaya't makikipagtulungan ito sa hiyas ng Pilipinas Organization upang mabigyan ng pagkakataon ang mga PWD na marinig ang kanilang boses at mabigyan ng buhay na malaya sa diskriminasyon at opresyon. Ito rin ang kauna-unahang national title ni Fatima. Noong 2021,
top 10 ito sa Miss Philippines Earth at first runner-up naman sa Miss Fit Philippines pageant. Noong 2022 naman, siya ay naging isa sa top 40 finalists ng Binibining Pilipinas. Irerepresenta ni Fatima ang Pilipinas sa international stage para sa Miss Tourism World 2023 na gaganapin sa London, United Kingdom. At yan ang ating Voti Trending News. John Anthony Kabuga para sa Voti Radio, News for the Youth. We're the voice of the youth. Ayan, maraming salamat Tito John Anthony Kabuga. Yan, maraming salamat Tito John ha. Si Tito John pala. Tito Anthony. Yes. Oy, congratulations Totoo. sa Sarangani Province, no? Hiyas ng Pilipinas 2023, Fatima. Ayan, ang buong pangalan ay Fatima Kate Bisan. Yes. Ang ganda-ganda ni Fatima, ni Kate, Kate yung tinatawag sa kanya sa mga news article. Ang ganda-ganda, nag-homecoming siya kahapon actually, no, sa Malungon habang ginaganap yung Slang Festival doon. Ay, happy fiesta. Ang daming naganap na malalaking bagay kahapon. That's Hindi right. lang yung lindol talaga. Pero ayan, congratulations. Alam nyo, ang ganda ng advocacy yan, no? At experience ni Fatima Kate Bisan, no? Sa Malungon. No? Siyempre, kasama siya dito sa LGU Malungon bilang medical technologist. At volunteer din siya. That's right. Yun yung maganda. Sa kasi Akay alam ni Sol. niya. Oo, alam niya na tutok talaga siya sa advocacy yan. Ang advocacy niya is para sa mga PWD. Oo, maganda yan. Parang ganun din sa advocacy natin sa advocacy natin sa CVAP, 'di ba? Para din sa PWD. Tama. At shout out sa ating mga PWD na mga kaboses diyan na nanonood, no? Mag-comment kayo diyan, itag niyo pa yung mga friends. Congratulations Miss Fatima, sabi ni Ma'am Michelle. At syempre hindi lang naman si Fatima ha. Dagdag lang sa detalye. Hindi lang siya yung taga Soc-Sargen na nanalo. Hindi lang yung major actually. Yung first runner-up, no, ay si Tara Avenir Limhap. Limhap. From Coronadal City. Ayan, congratulations. At syempre second runner-up niyan ay si Vanessa Baracchio. Baracchio from Pangasinan Province. na Malimani, Pangasinan Province. Ayan, maganda to, Papa. Basahin natin yung winning answer niya sa sa katanungan. Nandito naman si si Mariel. Si Mariel pala ang magbabasa ng ating winning answer. At ang magtatanong si Kuya Nabi, nagdesisyon na tayo. Sige, gang. Reenactment pa ito. Reenactment to. Wala akong mahanap na music tuloy dito. Sige, go. Go, Mr. Wala pala dito yung question. Wala pala yung question. The question goes there. Ano nga siya, Miss Miss Sarangan. Miss Sarangan. Binibining Sarangan. Sige, ito na lang. This is your question. Yan, sige. Can you tell us about a precious memory from this pageant that you hold close and how to turn the lesson learned into a legacy that will touch the lives of others? Medyo nawala ang boses pala ni Miss Fatima Kate Bisan. Okay, ayun. Okay na po. I consider myself as an introvert. I only surround myself with a small group of people to talk to. But Hiyas ng Pilipinas allowed me to make friends, and that's the most important thing. Actually, backstage, a lot of girls have been cheering for me, and that boosted my confidence. And the lesson learned is that it is important to have a sisterhood because there is empowerment. We feel together, be together, and we rise together. And through this, I hope to be a strong testament to the new era of empowered Filipina. We're the voice of the youth. Diba? Thank you so much. Thank you so much. Hiyas ng Sarangani. Fatima Kate Bisan. Kaya naman pala. Ang ganda ng answer niya. Malaman yung kanyang sagot. Yes. Ana ba? Ana, Jud. Ana mo lang. Di ba? Tinanong siya, no, na paano daw yung mga precious moment. At maganda yung nasabi niya yung experience sa backstage, paano sila nagkakasuportahan yung mga girls. Yes. At maganda talaga yung answer niya. We feel together, be together, and we rise together.
Together again. May kanta pala yun. Walang ganon. Wala siyang ganon. It only shows talaga na she treated the pageant as a healthy competition. Kasi lahat sila naman, may kanya-kanya naman talaga sila mga advocacy. Oo naman. And there's no point na talagang mag-away-away, magmalditahan kayo backstage kung may maganda naman kayong layunin, di ba? Bawat isa sa kanila. Ito yung kagandahan ng Hiyas ng Pilipinas. Platform talaga siya for advocacy. Yun yung ano niya, binibigyan sila ng mga chance. Parang Miss Universe din, no? Parang ganun din nakita ko. Oy, kumusta ng Miss Universe? Mamaya na, hindi natin. Ito muna tayo sa Hiyas ng Pilipinas. Manghihingi na tayo ng update mamaya. Mamaya na lang, baka wala. Eto, dagdag na detalye, no? Inurunahan din ng Hiyas ng Pilipinas 2023 ang dalawa pang international delegates nito na sina Joyvel Saluta mula Manila na lalaban sa Miss Continental World Pageant sa Thailand. Wow. At Setyembre ng susunod na taon po yan. At si Jacqueline Fleming ng Talisay, Cebu. Lalahok naman siya sa Miss Omni National Contest sa Indonesia sa July 2024. Ayan. Ang ating Hiyas ng Pilipinas naman, Miss Tourism World 2023 Philippines ay lalaban next year yata yan kasi 'di ba na nag-move yan sila, no? Dahil siguro sa kanilang sariling desisyon. may dahilan sila para doon. Okay, update na lang po yan, no? At maraming salamat na invite tayo diyan ang Voice of the Youth last time nung nag-screening sila dito sa General Santos City. Yung Mindanao Wide, nandun tayo. Sina Ida yung kasama ko, tsaka si Martin. Ayan. At talagang magaganda at magagaling ang ating binibini dito sa Soxergen at sa Mindanao. Kaya sa inyo dyan, sa mga kasama natin dyan, i-train lang namin. Patuloy sa pangangarap. Hindi, si Kate din naman, hindi ganoon kadali yung pagkamit niya ng corona. Hindi niya first time actually sa mga pageants. Marami na siyang nasalian. Last year, sumali siya sa ibang category. Kumbaga tested by experience na din siya. Top 40 siya dito sa Miss Binibining Pilipinas pala. At hindi doon natatapos, 'di ba, ang kanyang hindi experience. At tama lang 'yan, basta kabataang volunteer, kahit saan man dalihin ng tadhana, talagang mapopromote natin yung ating kabutihan, Patuloy natin yan, Fatima Kate Bisan, at sana one of these days makapunta ka dito sa ating Voti Radio. Ayan. Shout out kay Mayor Tessa Constantino. Hello! Baka naman po. Pahiram naman po ng Sarangan Beauty. Ayan. Baka may nagsha-shoutout pala dyan, Tito Jack, makalimutan ko. Ang dami ng baka may nagko-congratulate. Yeah, sabi ni Maria Michelle Macato, congratulations Miss Fatima, at may dinagdag siya dito, nakita ko na siya nag-host sa Akay ni Son. Ito yung sa PWD na organization. At sabi din dito ni John Eric Cebuco, happy Saturday sa Voti. Hi! Ito si John Eric Cebuco. From Cebu. From Cebu. Yes. Cebu siya. Cebu. Nating lahat. Cebu nating lahat. Sige, magpatuloy niyo. Okay, ayan po ang ating mga balita dito sa ating Voti Feature News. Congratulations kay Fatima Kate Bisan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong Voti Network ngayong linggo. Sampo ng ating mga Katini Youthcasters, ito ang Voti Radio's News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Creative Voices, the voice of creativity, Certified Voice Artist Program, Voice of the Youth Network, Mega News FM Gensan, at ng Philippine Information Agency Region 12. Diyan lamang po kayo at susunod na ang ating Believe Kami Sa'yo. Wala pala tayong Believe Kami Sa'yo, iba pala. Tips for the Youth. Pag-uusapan natin yung mga lindol natin, mga precautionary measures. At magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Pakinggan niyo po ang aming Christmas song na handog ng Voice of the Youth Network para sa inyong lahat.
Tawag ni inay at payo ni tatay. Kulitan ni bunso, kadyawan sa bahay. Mga alaalang kay saya, nagbibigay buhay. Anong distansya may bit-bit ay alaala. Pinaglayo ng panahon o sa ibang himpapawid. Sa tinig ko at tinig mo, dama ang pag-ibig. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman ang liwanag ng Pasko. Ang tanging hiling ko ngayong Pasko, makita ang ngiti at masayang tawanan, kasamang mga tapong mahalaga at malapit sa aking puso. Hindi magpapatalo sa anumang hamon. puso ko ay may pag-asa. Muli tayo'y magkikita rin, magkahawak, magkayakap. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman ang liwanag ng Pasko. May mga bagay na hindi ba papaling mga kasunod daan na kayang harapin, pero dahil sa suporta at pagmamahal, iyong madarama ang pag-ibig na wagas. Isa ang mensahe ng Pasko sa aking lahat ng ibigay sa kapwa na walang hinahangad. Iyaw sa bibig, basta tinig na taglay ang regalo ng Diyos sa inyo'y bibigay. Bawat tinig may dalang lakas, isisigaw sa mundo. Babalik sa Diyos, babalik sa Diyos, sa Diyos. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman. Sa boses ko nakita ang aking pag-asa. Sa boses ko nahanap ang isang pamilya. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman ang sinasabi ng pusong nagmamahal. Salamat sa pagliwanag ng Pasko. Sa pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman
You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, yo? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 The voice of the youth. Muli pong nagbabalik ang Voice of the Youth Radio dito lamang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Kasama nyo pa rin ang inyong Voice Papi, Papalem. At The Voice Vision, Tito Jack. Time check po tayo, 4:57 na po ng hapon. That time check is brought to you by Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang pambansang kape ng bayan. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule. Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc. Kapag always kang naka-Mega C, always kang healthy. At mga katinig, welcome back sa ating show. Siyempre, ito na ang What Do You Think? Inaabangan namin ang inyong mga tips, no, para sa or kaugnay dito sa ating lindol, no. Dumadalas na kasi yung lindol, no. Kahapon lang nagkaroon tayo ng 6.8 magnitude earthquake. Syempre yung epicenter niyan ay sa Sarangani, Davao Occidental. At apektado syempre ang General Santos City at mga kalapit na probinsya dito sa Mindanao, sa Sorsogon area. Intensity 6 din tayo dito, no, according sa updated bulletin ng Vox. So mga katinig, ang tanong, ano-ano ang inyong preparasyon at precautionary measures base sa inyong mga natutuhan at mga karanasan nitong mga nakaraan? Ano ang ginagawa nyo upang maging ligtas sa mga pagyanig? At babasahin namin yan, kaya i-comment nyo at itag nyo yung mga friends nyo. At ngayon din ay babasahin namin pag makapag-comment na kayo agad sa ating Facebook Live. Siyempre dito lamang yan sa 105.1 Mega News FM Gensan Facebook page o kaya doon sa ating Facebook page sa Voice of the Youth Network. Meron tayong post na What Do You Think? Pwede rin kayo mag-comment doon. Meron na actually doon, no? Meron Tito Jack. Meron na. Siyempre, ito na yung bagong segment natin, no? Ito yung tips for the youth.
Syempre, ang show natin ay informing, inspiring, involving, empowering. Kasama dyan yung mga pagbibigay natin ng kaalaman, no? Para sa ating kabataan, para sila ay matuto ng iba't ibang talento or tips na katulad ngayon. Ano yung mga emergency ligtas tips? Syempre, makakasama din natin ating mga katinig, Kuya Navi Garcia and Ate Mariel Ruedas. Kuya Navi at Ate Mariel na lang. Nanonood ang ating creative voicer na si Bogs Francia. Hello. Magandang hapon sa iyo. Ayan, sige, dito na tayo, no, sa ating topic, emergency preparedness tips, no? Kaugnay ng lindol. Ano ang gagawin before, during, and after an earthquake? Ayan. Sabi din na ni PJ dito, bago natin simulan, no? Hope everyone is well and safe there. Thank you so much, no? Siyempre, taga Mindanao ngayon, kailangan talaga ng prayers. Hindi lang dahil yung iba sa amin ay talagang nasugatan, di ba? Yung iba ay nasaktan. No? Yung ibang dito base sa Jensen report ay nasawi talaga. No? Ang last na nakita ko kanina 3. Pero syempre hindi tayo magdudwell doon ngayon, hapon na ito. Doon tayo sa mga kung anong pwede nating gawin. Okay, sige. Ano ba ang gagawin before? Yan, mga preparations natin, no? Dito sa ating earthquake. Nag-earthquake drill naman lahat, di ba? Makaka-earthquake drill lang. Bago lang. Isang araw. Nationwide simultaneous earthquake drill or NCED. 4th quarter, syempre, atid sa inyo yan ng ating OCD, Office of Civil Defense. Pero ligtas ba ang pamilya natin kapag may malakas na lindol? So, wala daw paraan naman para ma-predict ang mga paglindol. Kaya kailangan ting siguraduhin na ang bahay natin ay matatag at ligtas para sa pamilya. O, sige, unang tip dito, mga katinig, is suriin. Yun. In English, examine. Tama ba? Tama. Tama yun. Examine. Suriin. Assess. I-assess daw natin yung bahay kung malapit ba tayo sa fault line o maaari bang mag-landslide o mahagip ng tsunami ang inyong lugar. Ang dami natin pwedeng pag-usapan nito. Dito muna tayo sa fault line. Malapit ba sa fault line ang inyong bahay? Paano mo malalaman yan? Meron actually yan meron sa markings DOST. ata, diba? Yes. Online, meron yan sila. No? Hanapin nyo lang sa DOST Fault Finder sa Google. Ayan, i-Google nyo lang. Diba? Kung kasama ba, diba? Makikita yan, red, may mga ganun kulay yan. May mga linya, may mga kulay. Oo. Pero, feeling ko may trivia muna, ang ating trivia key. Ilvocsinador trivia. Parang naramdaman ko rin. Feeling ko, yun yung napipredict ko. No? Oo. Yung lindol, hindi ko mapipredict yun. Ngayon na ba? Bibitinin muna natin sila. Pero ano kasi ngayon, yan, actually, ang first step talaga dyan to prepare for an earthquake. The best way is to understand how earthquakes work. Sige, dyan muna tayo magsimula. Mag-uumpisa tayo doon. Paano ba nangyayari? Kasi hindi mo mapaghahanda ng isang bagay kung hindi mo naiintindihan kung paano ba yan nangyayari. Yes. And kadalasan naman talaga, natatalakayan sa eskwelahan, di ba, sa mga earth sciences natin. Pero again, hindi naman lahat nagkaroon ng privilege to go to school. Especially sa provinces like dito sa atin, yung mga area sa laylayan, di ba? So, mahalaga na dapat properly informed and educated din dahil natural disaster to eh. Hindi ito gawa lang ng tao, di ba? Yes. So, kumbaga, it's been there ever since the world began. So, ang pinaka-basic na ano dyan is, syempre, yung lupa, gumagalaw yan eh. Di ba? Kaya tayo meron tinatawag ng mga plates. Hindi yung plato. Pero yan yung pinakamalalaking chunks ng lupa kung saan yun yung gumagalaw sa earth, di ba? So, dahil nga gumagalaw yan, dahil nagkakaroon ng movement based sa maraming factors, so minsan nagkikiskisan. Doon nagsisimula ang earthquake. Yan. Sa friction, pressure. Yan. Ganun pala yun. At doon, yung mga bitak-bitak ng lupa na yan kung saan nagkikiskisan, yan ang fault line. Yun na yun, yung di ba yung saan sila nag-meet? Yun, doon. Kung ano yung kumbaga border yan nung dalawang bitak ng lupa na yan. Tama. At syempre may iba-iba ding
reason bakit nagkaka-earthquake. Yes, definitely. May ibang uri din yan. Baka matalakay natin yan maya-maya. Okay. Pero yan, balik tayo. Paano nyo malalaman kung nasa fault line o malapit sa fault line ang tinitirahan nyo? Nahanap nyo ba sa inyong Facebook? Sa inyong Google. Hanapin nyo. Fault finder ba kayo? DOST Fault Finder. Nag-check kasi ako actually niya. Makikita nyo talaga kung mas malapit. No? Dito sa Mindanao, maraming fault lines eh. Diba? Malungon. Diba? Sa Malungon, meron dyan ng mahabang fault line. Mayaman tayo dito sa Mindanao. Mayaman din sa fault line. Yun lang din. No? Mayaman tayo sa Likas Yaman. Diba? Siyempre dito sa fault. Kaya madalas ngayon, no? Yung lindol. Totoo. Actually, yung tinitira namin dati nung nasa Manila pa ako, sa Pasig, yun yung parang isa yun sa major fault line sa Philippines. Kaya yung areas namin talaga ang sobrang alerto when it comes to Pasig? earthquake. Yes, oo. Actually yan, from Cainta paakyat yan. Dahil diba, yun yung parang doon nila na project na tatama yung the big one. Kasi malaki pala. Oo. Dito sa Mindanao, sa kaalaman ng lahat, meron tayong mga trench and of course mga active faults, no? Yes. Syempre kasama dyan yung Cotabato Trench, yung Davao Trench, Surigao Trench, at yung Sulu Trench. Ay, malalaki nga, no? Malalapit pa. Cotabato and Davao Trench. Siyempre, again, fault finder. Hindi pala yun yung hinanap ko. Ang hinanap ko muna yung Mindanao faults. Okay. Meron ba dito sa Mindanao? Anong pinakamalaking fault dito? Hinahanap ko din eh. Dito sa Mindanao? Actually, marami talaga. Kaya nga madalas yung lindol dito dahil marami tayong mga fault lines, both major and minor. Okay. Actually, hindi lang dito, no? Talagang yung Pilipinas, parang pinagpala na inilatag sa lugar kung saan napakaraming mga bitak-bitak ng lupa. Kaya talagang kahit na hindi natin nararamdaman minsan, meron pa ring mga tremors talaga. Dahil constantly gumagalaw ang lupa, di ba? So, ano nga ba yung... Alam ko malapit dito kung saan tayo ngayon nakapwesto. Talaga dito talaga sa station. Wag mo nang sabihin. Ay, ito syempre, no, sa kaalaman pala ng lahat, no, ang pinaka hazardous or most hazardous fault sa bansa ay yung Marikina Valley Fault. Yan, malapit sa amin sa Pasig. Yun, no, ang tawag sa kanya. Through the heart of Manila's most up and coming busy areas. Kaya yun, delikado talaga yung big one na tinatawag. At kahapon pala, no, na sampulan tayo ng 6.8 magnitude. Ang big one is more than 8 ba? Yun yung yung big one, more than, no? Paano ba tayo magiging handa, no? So unang-una, malapit pa kayo sa fault line. Kung check nyo na hindi masyado at may malapit, naku, talagang i-check nyo rin kung magla-landslide ba o pwede bang mahagip ng tsunami. Kahapon, nagkaroon ng panic, no, sa mga malls kung saan ginaganap yung mga major events ng mga eskwelahan dahil nga raw may sumigaw na may tsunami. Alert dito sa Jensan. Syempre, hindi naman totoo yun, no? Sabi naman ng ating CDR, si Dream O, wala naman. Ng OCD, no? At lahat ng mga ahensya, talagang wala namang tsunami alert. Sa FIVOX, nandun na rin sa kanilang advisory. Kaya sa ating mga kababayan dyan, no, mag-ingat po tayo, ha? Paalala lang talaga na nakaka-cause talaga ng panic, unnecessary panic, yung mga pagsisigaw natin na kahit pa joke pa yan. Diba? Yung mga ating joke na tsunami. Lalo na hindi naman tayo. Hindi lang naman, wala naman daw talagang tsunami. Hinahanap lang talaga daw ng nanay yung anak niya, si Chona May. Chona May pala. Chona May. Yun pala yung ano niya, di ba? Dinadaan na lang sa biro, no? Pero syempre, no, hindi biro talaga yung magsisigaw ka ng tsunami. Kasi yun yung nakikita ko sa Facebook posts and comments. May sumigaw daw. Kaya nagpanic lahat. Nagka-stampede pa nga. Parang stampede daw nangyari, no? Sa isang mall kasi doon. nagkagulo na eh. Kagulo na. Oo. Kaya again, suriin nyo kung malapit kayo sa fault line or may landslide area ba siya or mahahagip ba ng tsunami ang inyong lugar. Ayan. May dagdag pa ba kayo dyan? Siyempre, oo din sa sa ating mga bahay. Ayan.
Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng mga pader at poste ng bahay. Huwag tayo sa substandard. Yes. Oo. Pag sa mga materyales, no? Pag nagpapagawa ng bahay. Oo, huwag dun sa, dahil mura, so ito lang yung materyales natin. So safety talaga yung pinaka-importante. Delikado din yan kasi tayo matutumbahan. Iba, yun mismo ang ikinimatay ng iilan na report, no? Nabagsakan ng mga concrete walls or yung kisame. Ayan. Yun, no? Siguraduhin natin na sa mismong pamamahay natin kung saan tayo inaabutan din ng lindol, no? Hindi natin alam kung kailan, pero mismo sa pamamahay natin, yakin na matibay ito, yung ating mga poste, pader, no, ng bahay. Si Mariel, anong tips mo dito, no, sa ating before or bago maglindol? Anong pwedeng gawin? So, ayun Papalem, no, isa sa maganda na tip para sa ating mga tagapanood at saka tagapakinig ay yung ikabit sa pader yung mga mabibigat na mga furniture at gamit na pwedeng bumagsak kapag lumilindol. Kasi, lalo na yung mga appliances natin, Papalem, yung mga TV, yung mga ganun, yung mahal mga pa laptops, yun. Mga mamahalin yun eh. Tsaka mga mabibigat. Saka kapag nahulog, masyadong hazardous. Tama. Yun. Kinakabit nyo talaga yan. Tinatalian, di ba? Yung iba, sige. Ayan, so kailangan yung mga mabibigat, wag nyong hayaang kasi pumunta ko sa office kanina, no? Kahapon actually pag uwi namin, natumba yung dispenser, natumba yung electric fan. Yung mga madaling pag nagsisway yung paligid. Again ha, thank you Maria, no? Ikabit sa pader yung mga mabibigat natin na furniture. Okay, ano pa? Tito Jack, sige. Ayan, syempre alamin din, no? Alamin ang mga ligtas. Alamin ang mga ligtas at hindi ligtas na lugar sa inyong bahay. Kasi ito, Papalem ha, minsan yung iba lumalabas sa bahay kahit alam nila na hindi pala ligtas. Ganun, kasi mas malaki yung poste doon na pwede silang matumbahan. No? So, alamin nyo kung saan kayo pwede. No? Ngayon, sa Mindanao naman, kahit sa amin, alam na namin kung saan kami pumupunta. Nakailang lindol ba naman tayo? Pero sana naman kayo, huwag kayo maligaw-ligaw sa bahay nyo. Sa amin din, experience talaga namin to kasi dun sa unit, hindi ka basta-basta dapat lalabas pag lumilindol. Kasi second floor yung second unit. Floor. Pero actually, isa kasi yan talaga sa safety tips during an earthquake. If you're indoors, stay indoors. Ayun. Pero lumayo ka sa mga bagay na pwedeng makasakit sa'yo, like mga mga bintana or pinto, mga bakal-bakal. Hanggat maaari, yun yung mga iiwasan mo. Pero when you're indoors, stay indoors. Yes. Kasi nga, lalo dito sa Pilipinas, diba, ang mga kable ng kuryente natin dito, nakabalandra yan kung saan-saan. Mas delikado pa nga minsan na bigla kang lalabas dahil hindi mo ikinamatay ang lindol, na kuryente ka naman. Totoo yan, no? Lalong-lalo na yung mga kuryente sa mga tubig-tubig, yung mga kanal, diba? Pupunta tayo doon. Like, umuulan kahapon nung nangyari ang lindol. Kinabahan ako, baka kung ano lang ba, nasa tricycle kasi ako nung nangyari. Hindi ba medyo matraffic din yung Traffic din kasi naman. Kasi 4 yun eh. Ang ikinababahala natin dyan is kung mabilis yung pagtakbo ng mga sasakyan ng panahong yon at talagang kung yuyug-yug yan, out of balance yung mga sasakyan, tricycle, kotse, mini, bus, jeep, ganon. Buti na lang kamo parang may presence of mind talaga yung mga driver din natin. Huminto din sila. Nga lang, nung huminto kami, sa tapat kami ng poste. Kaya, bigla din naman, yun naman, naisip naman ng driver na bumalik, no? Bumalik sa agi. Bumalik sa agi. Pumunta ng ibang landas. Ibang landas. So, bumalik kami, no? Para lang maiwasan namin yung poste. Yun lang, sumabay kami mismo sa lindol. Kaya mas nahilo ako, yung mga ganun na. Nung tumigil na, talagang nakikita mo, parang nasa bangka ka. Mga ganun lang siya. Ibang klase yung kahapon. Ang sakit sa ulo. Biglang bumilis, tapos bigla na lang parang nasa bangka ka na. Ganun din yung experience ko kahapon kasi nasa workstation ko ako nung lumindol. So, nakaupo ako sa office chair. May gulong. Oo, syempre. So, ramdam ko yun. Oh my gosh. Nung tumigil na, pakiramdam ko,
inuugoy pa rin ako. Diba? Nandun yung feeling. Di ba yung para sa dagat din, kung nasa dagat ka, kahit wala ka na sa dagat, gumagano pakiramdam mo gumagano ka pa rin. Nakaka-relate yung mga katinig natin dyan. Mag-comment kayo ng karanasan ninyo ha, at mga tips ang mga na-realize ninyo. Actually, mamaya na lang, babasahin ko pa diretso tayo. Tapusin muna natin yung mga tips natin bago yung mga katinig Meron pa tayong natin. isa eh. Meron pang isa. Sige. Si Mariel. Mariel. So, ang isa pang tips po natin, papalan, is ituro sa mga bata yung kung paano mag-drop, cover, and hold sa Ayan. ng lindol. Kasi yun yung pinaka-essential tips na kailangan nilang makuha para ma-manage nila yung lindol during po sa pangyayaring yan. Oo. Na may mga istorya akong ganyan. Yung mga bata pa yung talagang nagda-duck cover and hold sa mismong lindol. Kasi syempre, ngayon every quarter merong ginaganap na earthquake drill. Importante din yan. Sila talaga yung syempre masunurin yung mga bata, ganon. Ang nangyari, may kwento dyan kada earthquake drill kasi may librong dala yung bata. Ayun kasi lang. yun yung turo, di ba? Bumalik yung bata nung lumito kasi yung libro nandun sa loob. Naiwan sa kinuha niya. Kailangan i-explain, gabayan natin ang tamang pag-duck, cover, and hold. Kahit walang libro yan, mga langga, kailangan i-cover mo lang yung ulo mo. Yun yung duck. Hindi book, cover, and judge. Judge na book is cover. Iba pala yun. Hindi din tayo mag-shake, rattle, and roll. At hindi din tayo mag-run, Barbie, run. Lipad, Darna, lipad. Kung ano-ano na lang. Pero seryoso. Napapalitan Seryoso, turuan natin yung kabataan natin. Tayo din, pag may earthquake drill, duck, cover, and hold, kailangan nating seryosohin ito. Yan, that's the word. Accountability din talaga. Kaya nga diba dito sa VOTY talaga, we aim to inform, inspire, involve, and empower. We need to properly inform kasi walang one-size-fits-all rule. Dahil again, may iba-ibang establishments, di ba? Iba-iba yung tatag ng mga establishments na yan. Iba-iba ang lawak at kitid ng mga dadaanan natin. Kaya, hindi siya basta basahin mo lang ano yung tips. Hindi. Kailangan mo talagang aralin yung area. Di ba? Tsaka dapat meron tayong plano. Exit plan. Dapat meron tayong evacuation plan kahit sa mga bahay lang natin. Kasi hindi lang yan para sa malls. Sa school, And sa mall. I think this is an eye-opener sa lahat, lalong-lalo dito sa atin sa Mindanao, na simulan na nating mag-formulate ng plano kahit sa bahay lang. Kung halimbawa, nandiyan ka sa kwarto mo, lumindol, saan ka dadaan kung sakali na ma-block yung door mo? Nabubuksan ba yung bintana? Nabubuksan ba yung bintana? Tama yan, di ba? So, yan yung mga bagay na overlook natin bilang mga Pilipino. At dahil nga hindi natin masyadong sineseryoso, despite the fact na ang Pilipinas ay isang napaka-active ang seismic activity natin dito. Kaya mahalaga talagang prepared. Diba? Parang kada buwan nga dito ngayon sa Jensen, naranasan ko yung lindol Kaya at yan pa lang yung nararamdaman. Pero despite that, marami pang mga minor na mga tremors, diba, na nangyayari. Kasi nga, talagang pinagpala tayo sa mga fault lines. Kaya yun, sa ating mga katinig, alamin na natin ngayon. Magpaghandaan natin. Hindi man natin mapaghandaan yung mga material na bagay tulad ng mga emergency kits, di ba? Mga backup na mga pagkain. Yes. Kung hindi man natin magawa yan, at least paghandaan natin ang ruta natin para kung saan tayo. During the earthquake, alam nyo kung saan lalabas. Alamin natin kung meron mga evacuation centers na pwede nating puntahan after. Yan. At again, gabayan ng mga bata, gabayan ang bawat miyembro ng pamilya at let's be accountable. Tulad nung napanood kong video kahapon, I think sa Davao yata nangyari yun sa isa sa mga opisina. Yung officer yata nila yon for emergency response. Talagang siya, kalmado siya, and talagang meron dapat talaga na kalmahan lang. Kasi, again, tulad na nabanggit nyo kanina, ang panic minsan ang nagkakos ng mas malaking pinsala. Yung iba, nahimatay nga. Yun yung reported. At bakit tayo nagpapanik? Kasi hindi natin alam ang gagawin. When you're prepared, when you're properly informed, hindi ka magpapanik ng ganun kalala kasi alam mo ang gagawin mo sa mga pangyayaring ito. Ligtas ang may alam. Rejoinder ko dyan, kunyari, wala tayo sa bahay. Pag pumupunta tayo ng mga establishments, ito gawain ko rin to. Hinahanap ko rin talaga saan yung exits. Mga fire exits. Kung malayo ba ako sa
main entrance and exit, meron ba doon sa third floor or second floor? Ganon ang gagawin natin. Huwag tayo masyadong enjoy lang. Siguro gawin natin parang sa eroplano, no? may Pagpasok mo ng mall, may magaganyan-ganyan. You have an exit to your left, to your right. May guide na. May guide. Tsaka may naisip ko rin sa mga events, no? Ito, nakita ko rin na, na suggestions. At mga naisip ko rin to kahapon habang nagkakape. Ganun talaga, ng Mega Pure Herbal Coffee, 12 in 1 mix. Pakape-kape ka lang. Naging healthy ka pa. Ay, sorry. Nag-promote pala. Ay, hindi. Ang yung naisip ko is yung... sa mga events, kailangan sabihin din sa mga participants kung ano yung mga exits ng establishments, kung nasaan man yung event. Para guided lahat, no? Kung nangyari, may magkaroon man ng lindol, no? Hindi lahat tayo clueless kung saan tayo pupunta at hindi tayo magpapanik. Tama. Hindi lang yung CR kung saan yung CR. The restroom is over there. Ganun, di ba yun? At saka let's pay attention kasi kung tutuusin, ginagawa na siya. Lalo sa mga concerts. Sa sinihan, bago magsimula yung movie. Tinuturo naman yan. So, seryosohin natin itong mga bagay-bagay na to. Hindi to basta commercial lang. True. At alam mo yun, it can save a life, your life, the lives of others, at ang lives nating lahat. Yes. It could be your family's lives. No? At nagpapa-shoutout si Sherwin Alberio. Hello, Papa Alam. Hello. Ayan, Voice Papi Scholar din to ng SIVA po. At saka si Clara May Hamera. Good afternoon ka, Mega. Yahoo! Good afternoon kay, Clara May. Sige, babasahin ko yung isa muna, no? Kay Dennis Anduyan. So, habang pauwi daw siya kahapon, may isang babae na di niya kilala na nakasulubong niya. Habang lumilindol, tumingin daw siya kay Dennis. Tapos bigla niya niyakap ito. At first, talaga yun. I was shocked. Kasi niyakap niya ako without my permission. Pero still, nasa isip niya na baka may trauma siya sa lindol or what. Oo nga, no? Baka may trauma nga. Kaya, he took the initiative para pakalmahin habang lumilindol yung yumakap sa kanya. Habang palakas ng palakas yung lindol, kitang-kita niya raw sa mukha ng babae kung gaano siya or ito katakot. Kaya he gave her a warm hug during and after the earthquake. Tapos nagpasalamat siya. A simple act of kindness lang. That's naman. Right. No? Kung kaya naman ibigay mo na lang. Wala namang mali siya na yan. Hindi mo na iisipin yan, ha? At sabi niya, thankful daw siya dahil nandun siya sa pangyayaring yon at dahil natakot siya at di niya alam anong gagawin niya. And at some point, na-realize ni Dennis na humanity still exists these days. Totoo. At hindi man maganda ang nangyari kahapon, pero may lesson tayong natututuhan. Yun yung importante. No? A simple act of kindness would change a lot, no, sa lahat ng mga nangangailangan nito. And, sige mamaya na, dito muna tayo sa drop, cover, and hold habang lumilindol. Ano ang dapat gawin kapag andyan na? Syempre, una-una dyan, kumalma ka. Mahirap yan gawin pag hindi mo alam anong gagawin. Kaya kumalma kung alam mo na ang gagawin kasi walang mangyayaring maganda pag magpanik lang tayo. Number 2. Pumunta agad sa pinakaligtas na lugar o spot sa bahay. Pinakaligtas pinakaligtas. Wag pumunta sa CR kung saan pwede kayong matrap. Yung maliliit yung mga CR ng iba at talagang masuffocate, di ba? Yun yung mga sa sunog, actually sa mga sunog yung mga pumupunta sa CR. Ayan. Pero paano naman pag lumilindol tapos ikaw yung nasa CR? Yun nga eh. Yun lang, oo. Kasi naranasan ko yan. Hindi mo alam kung ano And actually, meron akong friend din na taga-CDO naman siya na kada lindol talaga nasa CR. Shoutout kay Joaquin Celdran. Dapat may fire exit na din sa CR. Yun yung kinakatakot ko minsan pag nasa CR ka, no? Naliligo ka or, di ba? Paano kaya iniisip? Hoy! Hindi, dapat may plan ka din. Nako po! Dapat may plan ka din kung nasa CR ka nang gagawin mo. Dapat habang binubuhos mo yung tubig. Yes. Paano kung nangyari sa'yo nag-CR? Hindi ka naliligo. Hindi ka pa tapos. Maghuhugas ka ba muna bago ka tumakbo? Na-try ko actually yan. Oy, saglit lang. Parang kumalma muna ako. Bumalik muna Naghugas tayo ka ba?
pasintabi sa mga Lindol. nagmimerienda. Lindol pa rin po ang ating Lindol pinag-uusapan pa rin ha. Mga safety tips po ito. Ayan, Ate Mariel, ano pang meron dyan? Ano sunod? So, isa pa doon, kailangan natin i-prioritize yung mga bata. Kailangan Yes. ituro natin at saka ipakita talaga sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin during andyan yung lindol para alam nila at hindi sila matakot. Ganun. Tama. Tayong adults, hindi dapat tayo yung talagang nagpapanik. Totoo. Mga bata natin, siguraduhin nating safe. Mga bata, matatanda. Di ba? Yun yung mga priority natin. Kailangan natin i-explain ng maayos. Yes. Pakita na. And on the aspect of mental health, kasi minsan yan yung pinagmumulan ng trauma ng bata. Yung makita niya na mas, yun naman yung takot na takot. Although hindi naman natin maalis talaga ang pangamba at ang takot. Pero yung over na panic dahil nga hindi tayo prepared, tapos nakikita ng mga bata yung pagpapanik ng mga magulang, ng mga mas nakatatanda, yun yung minsan nagdudulot ng trauma sa kanila. Yung mga bata, they look up to the people na mga lolo, lola, nanay, tatay, no? Kuya, ate. Kaya sana yun, mas maging accountable tayo. Hindi lang sa safety, kundi na rin sa effect ng actions natin sa mga bata, di ba? We need to set an example para mas madali nating ma-execute yung mga safety tips na pinag-uusapan natin ngayon. Meron pa, Tito Jack? Meron pa. Ito ha, huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Pero ito, depende din to ha, kung Depende meron sa namang depende sa area kasi sinabi ni Kuya Nabi kanina. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na spot ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Under the table na matibay. Huwag yung glass na table. Nagtago ka. Hindi basta-bastang table yung nanda-drop, cover, and hold tayo. Matibay po na lamesa or kahit na anong furniture na pwede kang yung ang ano kasi doon, bakit tayo magko-cover under ng table. Yung pag may mga bumabagsak na mga debris, at least meron tayong pangsangga. Kaya nga sa schools, di ba, ang ginagamit na pangsangga is libro. Actually, kahit anong item na pwede nyong gamitin pang protect sa ulo ninyo, most importantly, yun ang gagamitin natin. Kasi pag tatamaan yung ulo, talagang wala. Wala na. Wala na. Hindi ka naligtas. Yun talaga mahirap yun. So, alam natin, dito sa Pilipinas, marami talaga mga lugar na hindi naman tayo nabiyayaan ng mga furniture na pwede nating pagtaguan. Kaya alamin natin, saan tayo pupwesto kung sakaling lumindol, nasa loob tayo ng bahay. Maliit ba ang floor area natin, di ba? Pero, yun nga, as much as possible, kapag nagsimula ang lindol, wag tayong magtatakbo kung saan-saan nang hindi natin alam. Kaya nga, again, alamin natin saan ang safest spot. Ano ang safest spot? Malayo sa mga bintana. Malayo sa mga matatalim na bagay. So, kung nasa kusina ka, umalis ka sa kusina, lumayo ka sa mga kutsilyo. Kung ano-anong mababagsak na. Chandelier. Chandelier. Kung may chandelier. May chandelier ka. Lumayo sa mga kuryente. Yan. Tama. Ito, yun yung actually tip din, no, na nasa ating listahan. Yung panghuli, no, kung nasa labas naman na tayo ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. At protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid niyo. Debris. Naman. Nag-joke lang naman kami. Pero seryoso yun ha. Huwag masyadong pag-alagala. At tingnan mo naman kung may postage dyan, kung pwedeng bumagsak yung mga pader, no? Huwag tayo doon sa mga delikadong spots sa labas. Kayo, meron na kayong kung naisip nyo ba kung saan sa mga bahay-bahay nyo, kung saan pupunta? Sa inyo kasi doon talagang... Sa amin, wag ka talaga munang lalabas. Doon talaga, hindi talaga lalabas. Kaya nung nangyayari kahapon, hindi kami lumabas. And then, yun nga, i-assess mo rin kung mas safe ba na lumabas. Kasi minsan, pag silip mo, di ba, makita mo, nagpapanik na, may stampede na pala sa labas. So, mas delikadong lumabas ang bahay, di ba? Kapag nasa open, nasa outdoors naman tayo, minsan actually mas safe yun kasi mas marami kang pwedeng takbuhan na malayo sa mga kuryente, sa mga poste. So, yun. Again, it really depends kung nasaan ka. Kaya dapat alerto ka sa mga lugar na pinupuntahan mo. Hindi yung nagpunta ka lang dyan para magsaya. You always have to be prepared and expect the unexpected. Alright. Okay, sige. Wala na. Ito na. Ano ang gagawin naman, no? Pagkatapos ng lindol. Una, Tito Jack. Kapag
Pagkatapos ng lindol, kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa pinakamalapit na open area o evacuation area. Kaya importante talaga, Papa Lem, na merong mga emergency kit, 'di ba? Emergency go bag. Go bag. Oo, alam mo yung go bag, yun yung madali niyong mabibitbit kung saan nandun yung mga essentials. Halos lahat nandun na. May mga flashlight, may mga tubig na maliliit, meron din mga canned goods, meron din tayo mga ano yun yung sa medicine, no? Medicine kit. First aid, yung mga mga pain relief. Kailangan may gamot ka para sa lagnat, sakit ng tiyan, no? At sa kung may matatanda ka, huwag niyong kalimutan yung kanilang maintenance. At may dagdag pa dito, Papa Lem, kung nasa loob ng building, iwasan ang paggamit ng elevator. Ay, oo. Huwag nang sasakay. Kasi baka mag-brown out. Yun lang. Hindi, tsaka pag yun yung bumagsak. At yun din bumagsak, wala, bagsak ka din. Mag-stairs na lang. Mag-stairs. Maghagdan. At saka sa go bag pala, wag natin kakalimutan yung mga importanteng documents. No? Tama. Ano pa bang nandun sa go bag? May listahan yan eh. Check nyo lang ha. Check nyo para dapat yung mga kung ano lang yung dapat dadalhin kasi baka ang maging mangyari sa emergency go bag. Parang bahay mo rin yung dala mo, di ba? Kaya actually meron akong nakita online, uso na rin to. Yung isang bilog lang yun tapos meron na siyang lighter, meron na siyang whistle, meron na rin siyang solar floodlight, yes. Na-charge lang din siya. At eto pa, huwag niyong kalimutan i-charge full ang inyong mga power banks. Kailangan wala yan. Ako nun. Kasi kahapon nag-brown out, alam nyo ba? Ako naman nagtatrabaho kami sa Philippine Information Agency. Yung parang nagpanik ka at nahilo ka pa, pero kailangan mong mag-report Paano yan kung low-bat ka? Paano yan kung walang signal? Kailangan meron ka rin isang extra SIM card pa. Tapos nawala ng isang telecom, no? Ng signal. Oo. Kailangan meron ka pang extra or parang backup. Tama. Oo. Yan, huwag nyo kalimutan yan. Kaya ngayon, nag-charge na ako kasi anytime, no? Baka lang naman, mga aftershocks na inaasahan, no? Sabi ng advisory ng FIVOX. Kaya wag nagkaroon kanina, 'di ba? Kaninang tanghali. Twice actually, no. Tulog ako na. Tulog ha? Tanghali meron. Karoon mga little lang man. Pero yun nga, 'di ba? Dahil nga alam naman natin na madalas lumilindol dito sa Mindanao, 'di ba? Especially ngayon, congratulations sa ating mga bagong elect sa barangay at sa SK, 'di ba? Baka naman pwede nating gawing proyekto ang unti-unting pag-build ng go bags ng ating mga constituents, 'di ba? Kahit isa lang kada bahay. Diba, malaking tulong yan sa mga ganito pa. Dahil, again, inaasahan pa natin na may mas malalang mga lindol pang darating. Tsaka, mandun na yung listahan para ma-check-check nila. Ano pa? Tita. Tita Mariel. Ate Mariel. So, isa pa sa mga kailangan o tips natin, Papa Lem, is that kailangan umiwas tayo dun sa mga matataas na gusali at saka dun sa mga tulay. Yes. Mga kasi tulay. Pag nagbabiyahe ka sa mga tulay, or di kaya baka maya-maya gumuho lang sila. So, kailangan protektahan natin yung sarili. Yes. Merong tulay. Microphone. Malayo pa na yung microphone. Kala mo malakas ang power. Kala ko malakas. Merong tulay, di ba, na na damage? Meron ba? Sa Jensen ba? Hindi ko na. I think sa sa ibang lugar, no? Sa ibang lugar, I meron. think affected yung tulay connecting Glan and... yung sa Glan. Sa Glan. Kahapon, nagpalabas naman na ng advisory, no? Ang ating Governor Rogelio Roel Pacquiao. Passable na siya 9:04 p.m. At least okay na siya, pero syempre, no? May danger pa rin doon. Pero yun nga, tulad sinabi ni Ate Mariel, diba? Pagka lumilindol, wag magpanik at wag pumanik sa mataas na lugar. Wag pumanik. Ayan, ano pa, Tito Jack? Yes, maging alerto din sa aftershocks. Posibleng landslide at sunog. Ay, yun pa? Yung 2019, kaya nga nangyari nung after ng lindol din, wala tayong kuryente. Di ba? Kasi siguraduhin din na hindi magkakasunog. Maiwasan yung sunog. Nung lumindol ng 2019 ay isa sa mga pinakamalaking malls din sa Jensen ay nasunog. Naku, ilang days din yung dahil nga
pagkasunog, nagsilabasan, may hindi pa na may naiwang doon sa kitchen. Parang naulit din nung November din yun ng 2019, nag-umpisa. Tapos naulit ng December. Season pa. It's the season. Ay, ng lindol. Hindi lang Christmas. Okay, at ano pa, Ate Mariel? So, isa pa papalem, kung may mga kaboses tayo dito, mga manonood na malapit sa dagat, kailangang makinig sila sa official tsunami warning or advisory ng barangay at LGU. Kasi, again, yun din yung isa sa nakakadulot ng panic sa mga tao. Tulad na lang kahapon, nagsisisigawan na yung ibang mga tao. Lalo na malapit yung eskwelahan namin sa dagat. Kami din, parang nasa loob kami So, parang, ano nang nangyayari? Bakit may tumatakbo tsaka nagsisigaw-sigaw na? Sa South, Barangay South, Yes. yung mga tao West nandun po. daw. Sa West, West pala, no? Okay. Sa South kasi nang panood kong live. Nag-live kasi si Cap Garay. And of course, pinakita doon na hindi naman totoong umurong yung dagat. Parang ganun lang. At least yung mga natin, mga katinig natin dyan. Yung iba actually papalim nag-evacuate na sila pero wala namang official warning advisory. Pero isa rin yan, no? Dahil nga kailangan accountable tayo. No, although as much as possible mag-rely tayo sa mga official media outlets and emergency response teams, malaking tulong din na tayo mismo ang makakapag-transmit ng information. Pero let's be responsible, di ba? Nagkaroon ng panic kahapon na may tsunami alert na wala naman talaga. Haka-haka lang siya dahil ang lakas ng naging lindol, di ba? At Jensen Tol, hindi nagkakaroon ng tsunami alert ever, no? Yes. Kasi nga sa Bay. Oo, dahil sa Bay. Which is yun din, di ba? We're blessed. Pero kung doon mismo sa Bay, ang epicenter, possible pa rin siya. So, hindi tayo 100% safe. Yes. But we need to be 100% responsible and accountable sa information na mga sinasabi natin sa ibang tao. Yun pa naman ang main natin na no to fake news, misinformation and disinformation. At panghuli, Tito Jack. Yes, para naman to sa mental health Ayan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang iniisip at nararamdaman pagkatapos ng lindol. Yes mo din. Kumusta na rin talaga, no? Parang kung sa Bisaya pa, siging-siging Sige. Speaking of mental health, no, i-promote na rin natin kasi yung isa nating katinig na kaka-certify lang bilang sa kanilang meron silang free psychosocial counseling session. Sige, go. Offered by trained counselors, psychologists, and psychometricians. So si Gideon, di ba? Isa nating katinig na psychometrician na ngayon. Meron silang Project Aruga na initiative ng SK Council ng Barangay San Isidro dito sa Jensan. So, pwede nyo silang tawagan, i-text o i-message yung kanilang mga trained professional counselors. Makikita nyo yan sa kanilang Facebook page. Puntahan nyo na lang ang profile ni Gideon Donaire Bayona. Nandun po nakapost po yung mga phone numbers po ng ating mga counseling professionals, no? Libre po ito sa mga nangailangan po ng suporta sa mental health matapos po ang pangyayaring lindol kahapon, no? Dahil marami, lalo sa mga kabataan ng mga estudyante dahil nga nagkaroon ng mga panic. Sobra. So maraming na trauma sa pangyayaring yon. So malaking tulong po ito, kaya salamat po sa grupong ito sa ating SK ng Barangay San Isidro. Good job. Yan ang umaarangkada na, no, yung mga initiatives, no, ng ating mga bagong halal. At syempre, yung participation na lang talaga ng ating mga kababayan dyan na wala man tayo sa katungkulan, tumulong din po tayo. Mas malaki po ang ating ambag, no, kahit wala din tayo doon, no, bilang mga volunteers. Nakikita ko sa Facebook page talagang yung Jensen alone, hindi pa yung ibang lugar. Nagtutulungan na, may iba na namimigay ng libreng pastil. Ayan, syempre, shoutout na si Tita Lynn, si Itery. Good job. Nagutom tuloy. Pastil. Magpapastil tayo mamaya. Yes. Ating kasama niya si Justin Hubelag, naan sa lahat ng kanyang mga kasamaan. Mga media din yan, no? Kasama natin.
sa iba pa kung anong pwede ninyong magawa, like information. Meron akong online cluster talbugan sa Jensen, remember? It was created during the pandemic. Ang ginagawa ko talaga doon is yung nag-create ako ng thread doon, na awareness thread. Lahat ng mga legit information ilagay nyo sa iisang thread lang sa comment section. Pwedeng mag-comment kayo doon kung anong mga update sa mga lugar ninyo na kailangan ng responde ng ating mga otoridad. Kaya isip-isip lang din, wag mag-fake news, ha? Baka may makasira pa tayo sa ating mga operations. Okay, meron pa ba? Wala na. Basahin natin ang ating mga katinig contributions sa ating What Do You Think? Sabi ni John Eric Cebuco, I am very far from Mindanao and I did not experience the wrath of it here in Cebu. Di ba meron doon sa Cebu, no? Malaki din yung earthquake nila. Hindi siya naka-experience nun. So, however, I did experience that during the very unexpected time way back 2013. It's not a new disaster, but I have something to speak and inform others through my experience. So, sige. Sabi niya, as we all know, earthquake is very unpredictable. We cannot predict when it will occur and where it will occur. That is why it's very important to always be ready. During that time, I learned to always be educated in times of this kind of disaster. Always supply yourself a rightful information about earthquake because that will guide you when it will happen again. One thing I did very wrong was that I ran during tumakbo siya during earthquake. No, mali nga yun kasi syempre matutumba ka talaga, no? And I fell down and good thing I didn't have severe injury. Buti naman, pero wag mo nang ulitin 'yon. Ay, dito talaga nagserma. Always reconnect to your loved ones. Ayan, contact nyo yung mga mga pamilya, and make sure that you have safety measures plan such as duck, cover, and hold. Yes. As a youth, I always educate others by participating in different earthquake drills because I firmly believe the concept of joint action. Joint action. Tama, yung magsasama-sama tayo sa gitna ng trahedya, tutulungan tayo. Ay, nag-comment din ako actually. Sabi dito ni Harlem Jude Ferolino, sabi niya, always have a fully charged power bank and emergency lights. Solar lights are also helpful sa bahay lalo pag nagkaka-total blackout. Kagabi, yun yung ilaw namin. Then, kailangan kahit papano may naitatago kang biskwit sa bag mo at medicines para sa lagnat, sakit ng tiyan. Oo, importante yun. Wala ako ngayon. Kalimutan ko eh. Yun, at dagdag pa nito, may mga maliliit na survival kits na binibenta online. Ayan, sabi mo. Ayan, ako, makakabili na naman tayo nito. Udol na naman tayo. Ay, mura lang yun. Send ko yung link. May affiliate link ka ba? Wala, si Brian Perez yata meron. Ayun. Wala na pala, shout out lang. Sabi din dito ni Harlem, I think bibili na rin ako noon. Witness kami ha. Yes. At tapos yung isang item lang pero meron ng floodlight, whistle lighter, etc. Totoo yun. Maganda yan. Na-amaze ako. I-charge mo lang talaga. Importante talaga yung mga ganyang bagay-bagay, di ba? Kasi nga, madalas ang lindol. Lumadalas at lumalakas, di ba? Huwag tayong kumpiyansa. Lumadalas, lumalakas, heto na naman. Nag-iba. Pero speaking of that, diba? Ito na po tayo sa Il Voxinador Triviador, ang ating fun fact at fun trivia para sa ating kabataan. Ang energy na. Energetic yard. Yun nga, dahil nga pinag-uusapan naman natin yung lindol na dumadalas at lumalakas sa Pilipinas. Actually, may title ang Pilipinas. Ay, title? Title holder talaga tayo. Hindi lang sa Miss You. Hindi lang sa Miss You. Dahil ang Pilipinas din ang may hawak ng title ng World's Deepest Earthquake. Ay! Sa buong mundo pa nga. Sa buong mundo. Deepest, di ba? Natuwa ako sa sa reaction mo kasi parang ang lala. But actually, ang mas malalim na earthquake, yan yung mas less ang pinsala. Kasi malayo siya sa surface. Yan ang dahilan kung bakit na-downgrade yung magnitude 7.2 na na-report kahapon, pati yung intensity. Dahil nung sinuri nila, mas malalim pala ang pinanggalingan ng earthquake. So, ibig sabihin, yung talagang magiging epekto niyan sa surface is lesser. So, tulad nun, yung sinasabi nga nating world's deepest earthquake, nangyari ito nung June 7, 1990.
At alam nyo kung saan to nangyari? Saan? Dito, sa Mindanao. Wow! Saan sa Mindanao? Yun. So talagang, yes, dito talaga. At gaano kalalim? 700 kilometers below surface. Ba't ang lalim? Ganun. Ibig sabihin, doon nagkaroon ng movement yung ating mga tectonic plates. So, okay. Usually, ang mga earthquakes talaga is within the first 70 kilometers yan nangyayari. Dahil dyan mas maraming activity dahil surface yan eh. So, very rare mangyari yung ganun kalalim. At yun nga, nataon na dito pa sa atin nangyari. Yun, no? Deep focus earthquake yan. So, ang nangyayari, hindi siya ramdam talaga sa surface. At ang maganda lang dun is na-detect siya. Diba? So, dahil na-detect siya, tayo yung kinilalang merong deepest earthquake sa buong mundo. Pwede congrats. Meron pang hindi na-detect. Congrats, Philippines. Pero tama, no? Kahapon kasi sa information number 1, syempre automatically generated yung mga dindol ng gano'n. Pwedeng mag-downgrade, pwedeng yun na yun mismo, mas malapit. So, para lang mas maintindihan natin bakit mas less yung impact niya. Kasi nga, malayo yung pinanggalingan. Parang pagputok yan ng bomba, 'di ba? Na kapag mas malayo ka, mas less yung impact sa iyo. So dahil nga 700 kilometers sa loob ng lupa nang galing yung movement, habang nagmo-move yung vibrations niyan, mas nagiging less siya pagdating sa surface. Yes. Yun yung nakikita natin sa ating earthquake update information, ganon, na depth, 'di ba? Yun, kung mas malayo, ibig sabihin mas lesser yung impact niya sa surface. At ano ang pinagkaiba ng magnitude at intensity? Ito na nawawala na naman yung mga tao. May nagsasabing intensity 6.8. Wala pong point sa intensity. Ang magnitude po ay based yan sa Richter scale. So, base yan sa mga instruments na ginagamit sa pag-monitor ng seismic activity. Ano to? Yan yung may mga instrumento po tayo, lalo sa PHIVOLCS, na ginagamit para masukat ang lala or yung paggalaw ng lupa, di ba? Yung impact niyan. Ang intensity naman is experience-based. So, based yan sa mga nangyari sa surface. Gaano ba kalakas ang na-experience nating pagyugyog? May mga tumumba ba na mga furnitures? May mga pati ang puno, actually, kung nag-sway ba yan? Pati ang tubig sa dagat. Yan yung mga ginagamit na mga factors to identify kung gaano ka-intense. So, yun po ang pagkakaiba, no? Ang magnitude, base po yan sa instrumento. Ang intensity, base po yan sa actual na experience natin dito sa surface. Gaano kalaki yung magnitude? Yung intensity, gaano mo naramdaman? Yes. Intensity. Intense. Gaano siya ka-intense? May action talaga. Tsaka Roman numeral lang yung mga intensity, di ba? Tama naman yan. Yun siya ha. At yung mga may pointing po yung magnitude. Okay? Sige. Tito Jack, parang wala naman na tayong pabati. Sige, i-shoutout nyo na kung may mga pa-shoutout kayo dyan. Binabati ko lang ang Certified Voice Artist Program Batch 22. Nakatatapos lang, I think, ng kanilang third week session. Isang session na lang. Gagamit na kayo. Congratulations. At sa lahat na may mga birthday ngayon, happy birthday. Happy birthday sa iyo. Happy birthday kay Maha Catolico Sanchez. Happy birthday, Maha. Happy birthday, Maha. Oy, nako, Maha. Happy birthday, Maha. Linggo-linggo ka na lang may birthday talaga. Linggo-linggo, dumadagdag yung edad mo pagka ganyan. Sabi ni, hello kayo din kay Z. Let's idol po pabati naman. Hello sa taga Quezon Province, si Z. Nanonood sa ating TikTok. Ay, siyempre, speaking of speaking of promotion, follow nyo na po ako sa akong social media, Papalem TV in TikTok, IG, Facebook page. At saka voice brand ko, Voice Papi, para sa voice over ninyo. Yan lang. YouTube pala, Papalem TV Official. O, Tito Jack, ikaw. Yan. Sa akin naman, The Voice Vision. The Voice Vision. This is the Voice Vision. Ngayon ko lang nalaman. May team song pala. Mariel. Ikaw, mga constituents. Wala. Okay na ba? Hello. Ayan. Hello. So, ayan, binabati ko lahat, no? Yung mga kasamahan kong nagsusulat around the Soxerjan area. Nawala na naman. Yung isang mic na lang gamitin.
Ayan, okay. Medyo sensitive yung isang mic natin. So, ayun nga. Binabati ko lahat yung mga manunulat natin sa SOX. So, magbati po sa atin, lalo-lalo na sa mga panahon ngayon na tayo yung mga kinakailangang tao sa ating komunidad. Isa pa, gusto ko ring batiin yung mga kaibigan ko na nanonood ngayon sa ating live stream sa Voti Radio. Tsaka isa pa po, wala naman akong Facebook page, pero ngayon, may Facebook naman ako. Mariel Rueda. So, you can find there, naka-album po lahat ng mga write-ups ko. So, check and see na lang. Anong bagong sinulat ni Mariel? Ay! Saan maalala mo? Ang bagong sinulat ko ata is isang poem yun eh. Tula? Tula yun. Talaga. So, ayun. Sample. Hindi kami naniniwala. Alam mo, may mga trust issues kami dito, Ate Mariel. Kahit konti lang. Kahit mga 5 stanzas. Sige. Pero medyo mataas-tas to eh. Pero sige, hanap tayo ng excerpts lang. Yung umpisa at dulo. Sige. Yung umpisa at dulo. Natapos agad. Oo, ganun kasi yun. Sige. Ang title niya pala ay Sa Dilim, Liwanag at ang Pagitan. Go. Hindi ako sanay sa katahimikan. Namulat ako sa maingay at magulong mundo na walang preno ang pagtakbo at kailangang hindi ka huminto. Nasanay ako sa mga salitang patuloy kahit hinihingal na ako't natutuyo na ang lalamunan sa bawat hakbang at tumutulong pawis sa noong nasisilaw sa araw. So, nasanay ako sa dalay ng buhay na kailangan mong makipagsapalaran upang makabuo ka ng sariling tinig sa iyong pangalan na walang kasunod at kaakibat na ibang tao. Sa mga hakbang pasulong, hindi ko namalayan na ako'y may mga kasalubong sa bawat daan na tinatahak na siyang inaatras ako sa lansangan. Hindi ako sanay sa katahimikan kaya't hindi ko marinig ang sarili sa sakit ng aking kaibuturan mula sa pag-atras at pagkatumba. Dahil totoo nga naman nakakatakot kapag sarili na mismo ang kinakamusta, pinakikinggan at kinakausap dahil patuloy tayo sa pag-iwas sa katahimikan. Sapagkat sa mga oras na to, ay nakikita natin sa salamin kung gaanong nalulusaw ang maskarang ipinapakita ang pangit na mukha ng mundo. Nakakatakot naman talaga yung kung napakalalim ha. Oo, pero ang ganda. Pati yung title pa lang, di ba? Diba? Ano yun? Dilim, liwanag at pagitan. The darkness, the light, and in between. I-like niya ha, Mariel Rueda's Facebook page. Tito Navi. Kuya Navi. Alam mo, madalas talaga napopromote tayo dito. Naging tito na siya. Si Tito niya, kuya noon, tito ngayon. Ayan. Yes, you can add me on Facebook, Navi Garcia. Follow my page, Ilvox Senador, para makita nyo yung mga iba-ibang activities na meron ako dahil marami po talagang ganap sa buhay ko. Pero sa mga kabataan dyan na gusto ninyong gawin ang ginagawa namin dito, regardless ng course na kinukuha nyo sa college, pwede nyo pong gamitin ang boses nyo para mag-inspire, inform, involve, at mag-empower ng kapwa nating Pilipino through media and communications. Sumali na kayo dito sa atin sa Voice of the Youth Network, diba? Kontakin nyo lamang ang aming page or directly sa ating Executive Director, si Papa Lem Harlem Jude Polancos Ferolino. Buong buo. Ayan. Maraming salamat, Kuya Navi and Ate Mariel. Tito Jack. Siyempre, huwag kalimutan na like the Voice of the Youth Network and VNN Voti News Network Facebook pages. At ang ating full episodes and highlights of Voti Radio are available on YouTube via the Voti TV VNN channel. And Voti Network would like to thank the Voice Master, CVAP Inc., Meta Voices, Creative Voices, The Voice of Creativity, Mama Nonsky Salon, and Jamie Jensen. Yun, at yan po ang programang hatid namin sa inyo sa linggong ito para sa Voti Radio. Sa ngalan ng aming news at technical staff, Engineer Gab, sa station manager ng 105.1 Mega News FM Jensen, Ralph Liorada. Ako pong muli ang inyong katinig, Tito Jack, John Anthony Kabuga, ang nag-iisang The Voice Vision ng SIVA Batch 10 at Voice of the Youth Network. Boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon, ang boses sa matunog na posibilidad. Nag-iiwan ng mga linyang pagbusilak na puso, malawak na isip, at tamang pag-uugali ang puhunan, mavovoti ang maipahayag ng boses ng kabataan. Yahoo!
Sa ngalan na nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo De Leon Gonzalez, founder ng Voti Network, Creative Voices, at ng CVAP Inc. and Certified Voice Artist Program. Ako po ang inyong katinig at kababayang kasangka na kabataan na Papa Lem Harlem Jude Ferolino, your one and only Voice Papi. At Executive Director ng Voice of the Youth Network na nag-iiwan ng mga katagang aanhin pa ang boses ng kabataan kung hindi naman ginagamit sa kavotihan. Kasama ang buong puwersa ng Voice of the Youth Network at 105.1 Mega News FM General Santos. Ano ba? Ito ang Voice of the Youth Radio! Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Was driven by the fire inside of you. This song was brought to you by Mega Pure Herbal Capsule. Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan.